Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po sa Junela Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 277 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano itong kasuklam-suklam sa Diyos. At ang topic na rin ay Sex and Theology pa rin. Sabi po dito yung concept na sex and perversion. God created sex to be pure, joyful, and life-giving, but sin corrupted it through lust, adultery, and immorality. The fall distorted God's design, turning intimacy into idolatry and selfish indulgence. Instead of reflecting covenant love, perverted sex enslaves the heart and dishonors the body, which was meant to glorify God. At ang Bible verse natin ay Leviticus 18, buong chapter po ito. Unlawful sexual relations. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep your decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord." Ito po. Ito bakit naging kasuklam-suklam? Ito, kasi, di ba sabi, no one close relatives to have sexual relation. Mga kamag-anak natin ba, kasuklam-suklam yan sa ating Panginoon. Sexual relations with your mother, sa iyong nanay, father's wife, kung tayo may stepmom, with your sister, son's daughter of your daughter's daughter. Diba? Kaya naging kasuklam-suklam total sa mga ginagawa ng mga tao. Diba? Sobrang, ni Lord, sobrang galing niya kasi talagang alam niya na gagawin ito ng mga tao. Kaya, una pa lang, ilagay niya ito sa Biblia upang ma-prevent, diba? With your sister, father's close relative, mother's close relative, father's brother by approaching his wife, she is your aunt. Mga tita natin, father's daughter-in-law, brother's wife, both a woman and her daughter, son's daughter of her daughter's daughter, wife's sister as a rival wife is leaving, uncleanness of her monthly period. Kaya ang teachings natin ay number 1, the only valid is sex within marriage. Ito po, lagi itong ulit-ulit na sinasabi. Pinag-uusapan natin ito kahit na tayo mga kabataan nakikinig sa devotion ni Pastor Russell, lagi niya naman ulit-ulit na sinasabi na ginagawa ang sex within marriage. Kaya ito pinag-uusapan para may knowledge tayo habang bata ba tayo. Maganda kasi habang bata pa lang may knowledge na tayo about sex, kasi kung natin ito pagtuturo, yun natin ito pag-aaralan. Ang mundo ang matuturo sa atin ito, yung worldly sex na tinatawag. Maganda na mas mauna natin yung biblical sex. And number 2 po, the distortion of sex is called porneia. Ito po dito po nakuha yung salitang yung pornography, diba? Kaya nga, the distortion of sex is called yung iba't ibang klase ng immorality. Iba't ibang klase yun yung talagang kasuklam-suklam para sa ating Panginoon. And number 3 po, the Lord hates porneia as so should be. Diba? Yung grabe hatred na ating Panginoon pagdating sa porneia. Kaya dapat tayo din. And application naman po, paano tumapi sa ating buhay. Number 1, flee from every form of sexual immorality. Ito po, kailangan, diba, takasan natin yung mga gatong sexual immorality. Diba, hindi dapat, alam naman natin yung tukso, nandyan lang sa paligid. Kailangan tayo mismo mga tao na yung labanan natin yun, diba?
yung laman kasi atin gusto-gusto yun eh. Pero kaya nga binigay ng ating Panginoon sa buhay natin yung Santong Espiritu upang labanan yung laman natin, yung kagustuhan niya. And number 2 po, fight temptation by refusing to negotiate ito. Hindi rin dapat negotiate na pinag-uusapan nyo na sige, kalabanan natin yung temptation. Hindi, kailangan labanan talaga natin. Hindi dapat siya negotiate, kundi kailangan din siyang labanan. And number 2 naman po, fix your eyes on Christ and be busy. Ito po, para maano natin yung temptation, i-fix po natin ating buhay, yung mata natin, i-focus natin sa ating Panginoon at gawin natin busy yung ating sarili upang hindi natin mabaling yung sarili natin sa mga temptation ng ganun. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po magtunan kayo at kung ano na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating